kakanood lang natin. Pwede palang napitan sa mismo habitat nila sa inang. Kaya nagsawa sa kasi-selfie ang Pinoy geophysicist na si Harley Marcua magpunta sa Africa. Ang aking trabaho ay maghanap ng iba't ibang uri ng likas yaman, gaya ng mineral, crudo. Naisipan ko na gumawa ng isang YouTube channel para doon ko ilagay yung mga lugar na pupuntahan ko. Ay, meron ako mapapalik. Pero may isang lugar na hindi makakalimutan ni Harley. Ang unforgettable vlog na nagawa ko ay yung aking pagpunta sa Batanes noong taong 2013. Nung makarating nga kami sa mag-release ay talagang kakaiba ang itsura niya. Napapaliputan talaga ito ng dagat. From local nature trips, nasa si Harley sa Africa. Sa Zimbabwe, hindi mo talaga kailangan lumayo para makakita ka ng iba't ibang wildlife. Gaya ng giraffe, na pwede mo rin silang pakainin, may mga elepante at iba't ibang uri ng pusa, meron din lion, pangolin, at hyena. Yung Haka Game Park naman ay sobrang lawak ng lugar, ng grassland, kung saan napakaraming zebra, napakaraming wildebeest ka makikita, at meron din ditong lake. At may dalawa pang bansa sa Africa na napasyalan din ni Harley. Samahan natin siya, maya-maya lang. Ang mga boys, may kanya-kanyang paandar, mapansin lang. Ito ang puso ng kagubatan ng Northeastern Australia. Dito magaganap ang isang makulay na palabas. Magpapasikat sa pagsayaw ang mga birds of paradise para makaakit ng partner. Ang unang sasampa sa stage, ang Victoria's Rifle Bird. Ang lalaking rifle bird, kung hindi nag-aayos ng balahibo, nagre-rehearse ng kanyang sayaw. Alam kasi nito na kapag hindi niya na perfect ang steps ng sayaw, malabo niyang makuha ang atensyon ng babae. Yung mga batang ibig inaaral ang choreography ng matatanda. Hindi madali mag-rehearse, ha? Dapat mag-devote ka talaga ng oras para dito. Ito na ang chance ng batang ibon na magpasikat. Ready na siya at may audience pa. It's showtime! Pwede na yan. Kaya lang may problema. Ang audience pala niya, lalaki rin. Na gusto lang nakawin ang choreography niya. Naku, ang saklap. Halos pareho kasi ang balahibo ng bata at babaeng ibon, kaya maraming nagkakamali. Ang effort niya kung wala namang nanonood. Meron naman pala eh. Ayun, no? Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon. Lumipat siya ng pwesto at muling nagpaandar. Sulit ang ilang taong pag-i-ensayo ng sayaw. Perfect ang steps, perfect ang timing. Bravo! Susunod, ibon in the wild, being happy, being free to whatever they want. At para naman sa masusunod, mas traditional na animal sightseeing, legit ang zoo sa bansang Congo. Bashi Zoo
na tinuturing nilang pinakamagandang zoo sa buong Congo. Dito ka makakita ng iba't ibang uri ng wild animals pa rin at karamihan sa kanila ay endemic sa Congo. Pero sa dami ng napuntahan, sa Zimbabwe pa rin bumabalik-balik si Harley. Ang pinakang sikat na tourist spot sa buong Zimbabwe ay ang Victoria Falls. Ito ang pinakamalaking waterfalls sa mundo. Sobrang maganda ang nature talaga. Ito ang dapat natin pinapangalagaan na ituturo natin sa mga susunod na henerasyon. Trabaho ng mga geophysicist na pag-aralan ng Earth at mga likas yan. Iba man ang trabaho natin, meron tayong pananagutan na pangalagaan ang nature. Naranasan mo na ba yung may ginagawa kang project na halos kumpleto na? Tapos, dahil lipad naman tayo sa timog na bahagi ng Australia. Isa pang ibon sa gubat ang may kakaiba ring talent. Ibang skill naman ang alam ng isang ito. Ang male satin bowerbirds ay mahuhusay na arkitekto. Namumulot sila ng sanga, bulaklak at buto sa gubat para gawing palamuti sa itinatayo nitong gazebo o bower para makaakit ang babae. Gaya ng ibang artist, napaka-metikuloso ng bowerbird. Inaabot ng ilang araw ang kanyang proyekto. Dagdag lang siya ng dagdag ng dekorasyon hanggat kaya niya to. Halos patapos na ang bower ng isa rito. Ibang level kasi ang kanyang kakayahan. Uy, may dumating na babae. Nag-observe sa ginagawa ng lalaki. Isa na lang ang kulang sa bower niya. Dapat the best ang piliin niya. Perfectionist si kuya, kaya maingat ito. Sa pagpili ng daong isasama niya. Ayan, tapos na. Sana lang hindi matumbang kanyang bower o kaya masira ng iba na madalas mangyari noon. Pero mukhang minamalas ang bowerbird. Magtatayo rin kasi ng pugad ang lalaking turkey na to. Pero hindi naman kasing komplikado ng sa bowerbird. Yun nga lang, kukunin itong lahat basta pwedeng magamit sa pugad na magugustuhan ng babaeng turkey. Wala siyang pakialam kahit makasira sa ng paligid. Maalas talaga, nawasak ang obra niya. Walang choice ang dismayadong ibon kundi magtayo ng bagong bower. Bilisan mo, baka layasan ka ng audience mo. Teka lang, uy, saan ka pupunta? Nitong mga nakaraang taon, pati basura ng tao, ginagamit na rin ng bowerbird. Patunay lang ito na ang pamumuhay ng tao ay nakaaapekto sa asal ng ibang nilalang sa mundo. Aabuti ng ilang oras o araw bago matapos ang bower na ito. Ang good news, willing to wait naman ang kanyang nililigawan. Magpakahaba-haba man ng maarawan, nagsimula na matunaw ang winter snow at unti-unting lumaki ang mga ilog at sapa. Senyales ito na pwede nang ibutas ang ilang residente ng lugar na matagal nang natulog. Pero may ibang nilalang na walang pahiting na kahit winter. Ang Eurasian lynx, ang itinuturing na Queen of the North. Mag-isa itong gumagala sa nagyayelo niyang teritoryo. Wala mang pahinga, buhay na buhay pa rin ang dugo niya. Hindi na naman siya mapakali. Mating season na naman kasi. Panahon na para maghanap ng lalaking partner.
Ginamit nito ang malakas na pangamoy para matuntun ang lalaki. Sana lang ay hindi mag-cruise ang landas nila ng isa pang mapangis na residente ng lugar. Ang Grey Wolf. Pagdating sa diskarte, walang tatalo sa Grey Wolf. Lagi itong naghahanap ng bagong teritoryo. Minsan, parang aso't pusa ang dalawang ito. Well, aso't pusa naman talaga sila. Mabuti pa umiwas na lang sa gulo. Sa timog na bahagi ng bundok, sa medyo baba nito, ramdam na ang tagsibol. Minarkahan ng lalaking links ang kanyang teritoryo. Ibig sabihin, off-limits ito sa ibang lalaki. Matalas ang pandinig niya. Alam niya kung may paparating na trespasser. Now, false alarm. Babae pa lang naligaw sa kanyang teritoryo. Tumakas ito sa mga wolves. Matapos sundan ang amoy ng isa't isa, sandaling nagtakbo ang dalawa. Sandali lang pagkikita dahil ilang araw lang silang magsasama. Pero ang maiksing panahon ng lantingan, parang isang taon na rin ang katumbas. Yun nga lang, pang-ikot din palang babaeng links. Ready lang siya makipaglabing-labing kapag tumayo ang buntot niya. Litong-lito na ang lalaking links. Gusto rin kaya siya ng babae? Hindi pa rin siya sumuko. Pero ang ending, walang tayo between them. Tuloy ang paghahanap ng bagong mamahalin. Susunod na lang ang henerasyon ng hinahanting sa Spain ang mga wolves. 2,000 na lang ang natitira sa mga ito. Kaya importante ang mating season. Pagkakataon na ito para madagdagan ang kanilang bilang. Sa bawat pack, ang 2 leader lang ang may kay na mag-sexy time. Pag ready na sila, pinaalis muna ang iba para meron daw silang privacy. Kumpara sa mga links, mas rough ang lantingan ng mga wolf. Minsan kasi agad na agad ang lalaki, pero babae pa rin ang nag-decide kung kailan gusto. Hindi mo na babalik sa pack ng alpha female hanggat maliliit pa ang kanyang mga anak. Sa ngayon, kailangan muna niya maghanap ng lugar para magsilang. Pagdating sa puso, halos wala rin palang pinagkaiba ang aso't pusa. Hindi magtatagal, magbubunga ang mga lantingan, habulan, maiksing pagsasama o matagal ang relasyon. Magkakaroon ng bagong relasyon hanggang sa sila naman ang pumarap sa challenging role ng pagiging magulang. Lahat ng ito ay bahagi ng mayaman at masalikabong na mga relasyong bumubuo sa Wild Family Ties.